Buenos dias, señoritas y señoritos. Bihira lang nagre-react si VAT sa mga vlogs ng other vloggers kasi sa akin naman, they are entitled to their opinion. At the same time, hindi naman sila mga government official and therefore, they should not be subjected to interrogation, observation, or criticism dahil we are not paying for their tax for their salaries naman. Pero syempre I take exception kung ang vlogger ay happens to be a former government official and kaya ngayon we are going to react dito sa recent vlog ng kaibigan kong si former Duterte spokesperson na Harry Roque, na medyo not only because controversial yung sinasabi niya, but yung implication na parang nire-red tag niya lahat ng mga critics ni Vice President Sara Duterte. So sa vlog niya today, yung sabi, ang title, sino ang nasa likod ng malabinay na smear job kay Inday Sara? So parang yung smear campaign or demolition job ang tawag namin sa mga public relations experts and political strategists. Kumbaga, demolition job ay isang issue created by, well, I was like that once, by people like me, kung saan we manipulate public opinion, we use public opinion to attack a certain candidate or to attack a certain corporation na kung saan it may or may not be true, no? Ganon. So pwede invento, ganon. Pero that is si VAT nung CEO tayo ng and president of my own Dean and King's Public Relations Company, we stick to the truth noon time pa. Pero ganun ang trabaho ng mga public relations operators. At parang ganito ang sinasabi ni Harry Roque, na naging kaibigan ko naman. Sabi niya, para daw ito yung nangyari kay Vice President Binay na naalala nyo, very popular papasok sa 2016 presidential election. Pero sumabit siya sa 2015 pa man doon sa 2.29 billion Makati parking building scam na overpriced at marami pang ibang mga nasangkot na mga katiwalian yung pamilya niya na for which na pumutok yung issue sa initiative like ngayon, like Parmali and like the 2.4 billion computer overpriced scam kay Duterte. Nagsimulang issue sa COA report, sa COA audit report, na sinisita yung mga Binay bakit overpriced ito, and eventually ang tumama talaga dito nag-senatorial investigation pa sa mga relatives ni BP Binay, sa anak niya si Mayor Binay, and this affected his candidacy talaga. So in 2016 kung saan nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte. So Harry Roque is associating the alleged smear campaign or demolition job. Kumbaga, tirahin sa media si BP Sara para matumba. Sabi nga niyang aga-aga naman, 2028 pang eleksyon. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa lang meron ng smear campaign? Ang problema, yung tatlong dahilan na binanggit niya, na kung sino-sino daw or yung mga personalities behind the smear campaign. At kumbaga, sinasabi niya, ikaw at ako, we are supporting any of the three personalities. Number one, si Franz Castro, Congresswoman Franz Castro ng ACT Party List, na
in-expose itong 125 million na confidential fund noong 2022. Pero if we must recall, Franz Castro was also acting on a COA report. Kaya no wonder si Ombudsman Martires galit na galit sa COA. Kasi ang Ombudsman ngayon, galit na galit sa taong bayan na nagpo-produce ng pera para nakawin yung mga magnanakaw. Hindi na. Naiba ng Ombudsman. Kakontsaba na niya yung mga magnanakaw. Hindi na siya kalaban ng mga magnanakaw. Pinoprotektahan na niya yung mga magnanakaw. Ganyan ng Ombudsman ngayon. Kaya galit na galit sa COA. Si Samuel Martires, galit na galit. So yun, sabi, si Franz Castro daw, dahil gusto daw nila ibagsak yung gobyerno, ito daw yung mga grupo na pumapatay sa mga kapwa Pilipino. Magandang pakinggan ang rhetorics ni Harry Roque, no, na attorney, no. Pero ang problema lang, attorney Harry Roque, magaling naman siguro, I'm sure and I believe you na kitang-kita naman na magaling kayo na lawyer, pero hindi kayo magaling sa perception game. Dahil sana nag-research naman kayo, Mr. Harry Roque. Siguro kung sa perception game, hindi naman nagkakalayo yung expertise at knowledge ni Bat. Kasi tayo talaga naging public relations executive talaga, at ang client natin yan, yung boss nyo na si former President Duterte, si Sara, nakatrabaho ko rin si Sara in the past, at saka si former President Gloria Macapagal Arroyo, among others, no? Among others. At dito rin si Harry Roque, nakatrabaho rin kami ito in the past. So, magaling na lawyer. Pero sa PR, itong masasabi ko sa inyo, Harry Roque. Okay, sinasabi nyo, yung itong mga ACT party list, sila Franz Castro, miyembro sila ng grupo na pumapatay ng kapwa Pilipino. Tayo naman di tayo pro-communism kasi pro-capitalist tayo eh. Yun ang unang masagasaan sa communism. I love capitalism. I love what it has done to my family. Hindi ako magkakaroon ng mga businesses at makatravel ng buong mundo kung communist state tayo. Siguro andun ako nagtatrabaho sa farm o kung communist state, dahil lahat gagawin pare pantay-pantay na walang nakaangat, walang kwan, yun, walang negosyante, walang maliit na tao, lahat pare-pareho nagtatrabaho sa farm. Ganyan ang ginawa noon sa China, sa Vietnam, at saka sa Cambodia, ganon. So sa Russia, sa Cuba, sa North Korea. So, ayaw natin yan. Pero ito lang sa akin, bakit Harry Roque, kung ito sila Franz Castro, according to you, pumapatay ng kapwa Pilipino, sino ba ang 30,000 na pinatay ni former President Rodrigo Roa Duterte or mga Duterte boys, sila PNP Chief Bato de la Rosa? Sino bang pinatay nila? Hindi ba Pilipino rin? 30,000 po yun, Mr. Harry Roque. Alam nyo ba, since nagsimula yung movement ng communism from 1969 to 2008, ha? Siyempre baka tumaas pa ito, pero ito nakikita ko, research record ng staff ko, ang namatay related to the communist insurgency ay 43,000. Yan for about 30 years. For about 30 years or almost 40 years. 43,000. Almost 40 years, 43,000. Talo pa sila sa record ni President Duterte in 6 years, 30,000. Kaya meron siya kaso ngayon for crime against humanity sa International Criminal Court. Mas grabe si Duterte, 30,000 in 5 years. Ibig sabihin, kung na-extend yung term niya, kasi sinubukan nila magchacha sila Robin, kung na-extend yung term niya, baka madoble pa yung pinatay niya, magiging 60,000 in the corrupt, incompetent and failed anti-drug campaign. So
tatalunin pa niya yung communism. Kaya wala na yung argument nyo. Pangalawa, sabi ni Harry Roque yun, isa rin daw komunista. Si Senator Risa Ontiveros ng Akbayan. At yun daw, nasa communist movement rin at nagbabalak tumakbo presidente. So sabihin rin natin, yung kay Risa, although I know Risa, pero never ako nakatrabaho kay Risa kasi I have to admit to you na during my time sa public relations, only the multimillionaire and billionaires can afford our services. Groups like kina Risa, they cannot afford us. Kaya wala kaming way na nagsama niyan. So wala. And then third, itong worst. Third reason daw or third financer daw or movement behind. Itong pinakamasakit sa akin. Third movement daw na behind sa Sara Smear campaign ay yung grupo daw na suportado kay Speaker Martin Romualdez na many times binanata natin dito kasama nung cousin niya si President Bongbong Marcos. So ito daw talaga ang nagpi-finance dito sa Smear campaign. So, hindi ba nakaka-insulto yan sa atin lahat, sa inyo at sa akin dahil binabanata natin si Sara? Ibig sabihin, either komunista pala tayo, which is an act of red tagging on the part of Harry Roque, or corrupt tayo dahil nagpapabayad tayo sa maruming pera ng mga Marcoses, ng mga Romualdez. So, ang sagot ko lang sa iyo, Harry Roque, none of the above. Ang real reason o ang real movement o real factor behind this smear campaign, or wala naman talaga smear campaign kasi ordinary people ang gumagawa ng campaign nito, is yung kalamnan. It's the stomach driven anger. Galit yung tao dahil nagugutom ang tao. Dahil galit ang tao dahil marami na realize, kahit mga Marcos supporters, na budol-budol sila sa 1 million Talyano gold at saka 1 million pera na ibabayaran sila. Marami na realize na budol-budol sila sa Smartmatic. Marami na realize na budol sila sa 20 pesos rice. Marami galit pa rin ngayon dahil ang mahal-mahal ng presyo ng bigas, ang mahal-mahal. Tumataas naman pati presyo ng sili, short supply ng asukal, ang taas pa ng presyo ng asukar, and all basic goods. Habang nakikita nila, nagpapasarap si BP Sara sa 125 million in the 2022 budget na illegally inserted sa opisina ng Office of the Vice President. Ang 125 million, part of the 233 million binigay sa kanya by Marcos from the contingent fund. And then, habang naghihirap tayo, kumuha pa siya, naghihirap mga estudyante, kumuha pa siya ng 150 million from the DepEd funds. And then, kumuha pa siya ng 500 million from the OBP funds. So diyan nagagalit ang tao. Walang orchestrated. Nobody is asking VAT, or nobody is forcing VAT, or nobody is kinikwerdas tayo to hit Sara. We do it because nakikita natin sobra ng abuso nila. Hindi lang man si Sara ang binabanatan natin, halos lahat naman tatay niya, because tulad ng mga exposés ay cited na kay Binay, kay Parmali scam kay Duterte, computer scam, at ito na ngayon 125 million scam. Lahat ito na ignited and nagsimula doon sa COA reports. Sa COA reports nang galing, nagre-react lang tayo. That's why nagagalit ang tao kay Sara. So hindi yan orchestrated, kasi parang admission na rin yan ni Harry Roque na tulad ng blinag natin noon. If this negative publicity will continue, this will affect the candidacy of Sara, just like it affected the candidacy of the popular noon na si Vice President Jejong Marbinay na hindi nanalo as presidente.
sa presidential election. So yun lang po, yan lang ang behind dito. It's not communism. Incidental lang sila Castro because they are in Congress. They got a copy of the COA report, at si Lisa Hontiveros, siya naman nag-expose yung sugar anomaly, kasama siya sa pag-expose ng computer scam, Parmali scam. She's just doing her job. Hindi po kami related lahat. Kung gumagawa tayo ng news about sa kanila, it is because tayo mismo ay galit. Tayo mismo ay we are losing our patience, we are very angry, naghihirap tayo lahat habang sila nagpapasarap. That is what is driving this anti-Sara. And nakikita ko nga, even if I was in Zamboanga, kahit doon galit sa kanya yung mga tao, and the way they talk about it, it's hatred. And yet, wala namang communist movement sa Zamboanga. Hindi naman sila kinausap nila Romualdez. Ni Anino ni Romualdez, hindi nakikita sa Zamboanga. And yet, as far as Zamboanga, as far as dito sa Rizal province, ang tao galit kay Sara. Because nakikita nila sobra ng abuso ni Sara. And that will continue, hopefully, until year 2028. And Sara will suffer the fate of Jejomar Binay. So please share this vlog to tell people, ilagay sa mga comment nila when they share this vlog to tell Harry Roque na maling-mali ang kwan niya, maling-mali ang paratang niya, maling-mali accusations niya. So share this para umabot sa kanya. So thank you very much for watching, and also tell your friends to join us in our electoral reform advocacy by subscribing to the Vlogcaster Armadin YouTube channel. Mucho imas gracias, and see you in my next vlog.